Ito na ang pinakabago nating programa sa Star Radio Catbalogan at Podcast. Chat Balongan, Conversations That Connect. Programang pag-uusapan ang pinakamalapit sa ating puso, ang ating pamilya. Chat Balongan, Conversations That Connect. Usapan ng mga nanay, tatay, mga anak at ng ating komunidad. Chat Balongan, Conversations That Connect. Chat Balongan ka na. Istoryahan ta ang pagpakaupay ng atong pamilya. Hatid sa atin ng City Government of Catbalogan sa pamamagitan ng Local Council for the Protection of Children. Hello, good day para nga dito naton mga listeners as well as iton mga followers din 106.1 Star Radio FM. This is actually our first episode para iton pinaka-latest nga programa, iton local government unit, iton syudad iton Catbalogan, hailarom iton programa ng Local Council for the Protection of Children. Ini mga kasangkayan, ang Catbalogan Conversations That Connect. Kana, istoryahan ta ang pagpakaupay iton aton pamilya. O sa nga programa, my dear friends, o sa nga talk show nga kundiin may dakita podcast, may the broadcast over 106.1 Star Radio FM, and of course, iniamo iton may daliwat live streaming, dida naman iton FB page, Star Radio Catbalogan, para mas wider talaga iton aton audience para hiniya aton programa. O sa nga talk show, about iton parent-child nga mga concerns or mga issues nga kundi niniamo ito nakafocus mga kasangkayan. Actually, nga dapat gihapon iton parenting, nga sugad man gihapon nga dahil iton mga kabataan nato niya na sitwasyon, iton naton mga kabataan, and of course challenges iton parenting, and syempre kalipayan liwat naton nga mga kag-anak nga sugad man gihapon iton aton kada tagsa nga mga pamilya. So this is more or less a discussion iton mga parents, mga kabataan, mga anak, mga children, diba? Nga naga-address ito nangunguna nga mga components sin maupay nga pagpapamilya. Because ito naton programa is all about family. Okay? So, ano-ano ini yung mga components? Pag-oristoryahan po natin ini, dinito naton programa, Catbalogan, Conversations That Connect. Kana, istoryahan ta ang pagpakaupay hiton aton pamilya. And for this program, may nakata syempre co-hosts. Ngan ini amo ito waray iba, kunderi an pag naka-Star Radio ka, idol kita. Waray iba kunderi Papa JR. Hello, Papa JR. Yes, hello, Miss Mai, no? And siyempre, sa lahat po ng mga nanunood, para magtatagalog yata tayo ng konti, no, Ate Mai? Well, siguro, mas maupay, no, magtagalog, magwaray-waray. Halo-halo na rin kay para mas dako ito naton makapture, makuha ng mga viewers and listeners, no? From Luzon, Cebu, or anywhere in the Philippines, kay siyempre, di man tanang good nakakakunan waray. So, pasensya lang ha, magtatagalog kami ng medyo natikwaid. Siyempre, hindi naman tayo mga native from Manila. So, pero mano pa man, no, talagang we're very thankful, Ate May, no, na an aton ang City Government of Catbalogan, through the leadership of Mayor Dexter Uy, ay talagang nakafocus ngayon, no, baga isa sa mga priority din, no, itong paghubog. Kasi we all know naman yung pamilya is the smallest unit or smallest and tawag ito the basic blocking building block of our society, kung saan doon nagsimula yung paghubog ng mga values, skills, yung paano pakig-interact, no? Yeah. Doon talaga sa loob mismo ng bahay, pamilya. Actually, niya programa, Papa JR, is really connecting, no? Ay, nako, sorry. Nagwawaray ako. Kasi, tama Papa JR, no? Diri namon mother tongue ang pagtatagalog. Pero, ito-try po naming magtagalog because we know na wider ito aton audience because we are on podcast, tapos kita Facebook, andito po tayo sa Facebook. So, marami pong nakikinig sa atin. And hopefully, mas maintindihan nila. Tingnan mo. Diba, tingnan mo. Mas maintindihan nila kung tayo po ay nagtatagalog. Okay. Yeah. Anyway, going back, Papa JR, diba? So this is a program talaga conceptualized by the Local Council for the Protection of Children because of the challenges nga may adakita yan na nga mga parents. Pero actually, di rin yung mga parents, but as well as itong mga anak naton. The challenges that nga everyday, parang may suga nito nga klase gap
between parents as well as children, no, in terms of ito nga mga components nga may dain o sa nga pamilya. Like for example, iton komunikasyon, 'di ba? Tapos iton well gin lalauman naton unta nga disiplina as well as emotional bonding. Nagwawaray ba ako? Hindi. Nagwawaray pa ba ako? Okay, sige. So, ito nga, yung mga components na yan, Papa JR, parang that components really add, to parahin mas magandang pamilya. Because we all know, as you have said earlier, na basic unit talaga hiya. I mean, it's the bedrock ito na aton society. Iton, kada tagsa naton yung mga families, diba? And amin it nakaka-inspire aton iton everyday naton yung struggles, no? Yes. Although we are faced ng mga lahat ng challenges na meron tayo everyday, mula sa pagkagising natin, down sa pagtulog ulit natin. But when we look at our families, diba, iya talaga ang inspirasyon ang kadatag sa atin. Diba, Papa JR? Yes po, Miss Mai, Ate Mai. And siyempre, pag maupay iton pamilya, hatanan, kumbaga maaari, kumuyan foundation iton, baga we can consider na foundation iton natin nation, no? Mas maupay iton for me mas magaganda yung takbo ng government kasi alam nila baga yung pamilya pa lang doon pa lang sa pinaka roots ay maganda yung foundation. That's right, 'di ba? Bagabahin mas at peace kita. But of course, Papa JR, hindi naman lahat ng pamilya perfect, 'di ba? Yeah. Sabi ko nga sa sarili ko, as long as we live, walang perfect talaga. That's perfect correct, lang pag nasa heaven ka na. Yata. Diba? So that's why we are here, no, to explore itong mga dynamics and of course challenges itong pagiging sa mga parent as well as itong pagiging usa nga anak or within the family nga may anak kita. So going back, as I said earlier, Papa JR, ito talaga yung una. Bakit nagkaroon ng ganitong programa ang local government unit natin? Yes. Most specifically under the Local Council for the Protection of Children na program. Kumbaga ano talaga yung layunin? Yes. Ang layunin talaga nito ay actually maraming mga lumalabas sa mga focus group discussions ng ating city, ng ating mga social workers, no, ng mga members ng Local Council for the Protection of Children na parang merong generational gap ang mga bata ngayon at saka yung mga parents natin. Parang may kakaibang pagdidisiplina at saka may kakaiba ding pagtatanggap ng disiplinang ito ang ating mga kabataan ngayon. So let's compare it. Papa JR is actually a father of 2 loving sons, no? Meron siyang 2 binatilyo na, di ba? So, how was it, Papa JR, in terms of how you grow up, how your parents, no, na pinalaki ka, as compare ngayon sa pagpapalaki mo sa mga anak mo, is there, a difference sa pagpapalaki noon sa'yo at saka sa pagpapalaki mo ngayon sa mga anak mo? Talagang meron, Miss May, no, Ate May, talagang ako mismo, siyempre, habang tinitingnan ko yung nung panahon na ako ay bata pa, no, yung sa mga anak ko naman, no, considering na yung mga yung impluwensya ng kapaligiran, lalo na itong mga gadgets nga, no, malaking impluwensya talaga. So kumpara kasi sa atin, no, sa panahon ko noon nung dekada 90, wala namang gadgets yan, kahit yung mga cellphone niya, mga keypad pa lang napakilala na yan, mga 2000 na, no? Oo, kasi 1999 wala pang ganoon na yung na mga keypad lang. Mayroong cellphone nun, pero mahaba. Tapos yung yung mga Motorola, yung isa lang parang line lang. Makikita mo na yung text yun. Text ba yun? Text. Oo. Pero bago nag-Motorola, Papa JR, meron tayong, alam mo yung, dating ginagamit lang siya sa medical. Yung mga, ano tawag nun? Yung mga beepers. Yes. Beepers. Oo. Doon nagsimula sa beeper, di ba? Nagkaroon ako niyan pero hindi ko nagamit. Binigyan lang ako, naregaluhan lang pero hindi ko nagamit yan. Pero talagang sikat yun nung 80s and 90, no? Dekada 90. So, pero na-introduce pa rin talaga, again, yung phone, yung cellphone, keypad pa lang hanggang sa naging 2000 na, yun na nga, may mga screen na, colored na, malapad na, tapos hanggang ito na nga, itong ngayon, no, matindi na talaga, no? Andyan na lahat, yung mga videos, mapapanood natin. So, malaking impluensya yan sa kabataan ngayon. Siyempre, no, going back doon sa pagdisiplina, mula sa pagkabibi nila hanggang sa papalaki, siyempre, na-expose na sila. Talagang malaki yung adjustment na gagawin ng isang tatay or mama or pamilya or kag-anak or tawag dito, yung mga magulang. Parents, yes. Yan. So,
Kumpara noon kasi kulang pa lang noon. TV nga, sabi ko nga, sa isang barangay, alam ba, isang community, isa hanggang dalawa lang yung may TV noon. Check. So kung ano lang yung papanoorin, yun lang. Hindi tulad ngayon na lahat sa miyembro ng pamilya, kahit lola, matanda, 5 years old, 3 years old, may cellphone na talaga. Yes. So, yun po yung Totoo ano ko, yan. ate. Oh. Malaking So, ano yun. So that makes a difference Yeah. ngayon. Oo. Kasi like for me, no, if Papa JRS sa mga 90s, dekada 90 na siya, tama ba? Dekada 90s, no? Yes, Ako naman ay nasa dekada 70s at saka dekada 80s, no? So growing up, yung information na binibigay sa amin is coming from our parents, diba? Walang iba from the parents kasi nga yung TV noon isa lang sa isang barangay. At Yeah. saka yung signal pa niya, grabe, 'di ba? No. It's black and white. Oh. Tapos hindi pa ganoon ka-crisp yung mga signal, no? So walang cable TV. So yung TV mo doon may antena ka pa, 'di ba? Tapos ipapaharap mo pa yung antena mo towards Cebu City. Unstable siya, no? Unstable siya. Very unstable. Tapos hindi I don't think na nanunood ka talaga that time ng TV unless talagang meron kayo sa sarili niyong bahay or pupunta kayo sa kapitbahay niyo to watch TV. So it's more like yung information na nakukuha namin nung kabataan namin is coming from our parents, Yun from lang. our titas, so from our relatives. Tapos dito naman siya sa school, no, from the school sa mga peers mo, tapos uwi ka ng bahay. Walang so much gimmick or walang so much ganap. Or wala talagang totally ganap except for fiestas doon sa mga barangays kung saan nandun tayo. So it makes, ang pagdidisiplina noon parang like pag hindi ka dumating ng tapos na yung klase mo and just a matter of minutes, talagang hahanapin ka na ng mga parents mo. You have to go home kasi magluluto ka pa ng pang-dinner, 'di ba? Or meron ka pang mga chores sa loob ng bahay namin like that. Ganun ang discipline sa amin na you have to be home after school, parang school to bahay, then bahay to school, ganun lang siya. Unless on several occasions no kung meron. So, merong pagkakaiba sa disiplina ngayon ng mga parents at saka sa pagtanggap din ng mga bata in terms of discipline na binibigay sa kanila. Noon kasi more on imaginations na, no? In fact, yung pagdisiplina noon, hindi ako nagkakamali minsan, dinadaan sa mga kwento-kwento. For Yes. example, may higanti. Yes! Mga riddles na binabasa din sa Yeah, libro. oo. Okay, matutulog ako pero basahin ako mga prinsesa. Paano Ayan. nagiging mabait? Paano naging masama yung, halimbawa, naging tawag ito yung prinsesa, yung iba naman yung pinya, Mga yung fairy bata, tale mga fairy tale stories. stories yan. Pero malaking bagay din yun yung mga time na yun kasi mas mas na-disiplina din talaga yung mga bata nun tulad ko. May higanti pag gabi so dapat talaga Uuwi ano ka, pumunta ka talaga, hindi ka lumalabas pag gabi na. Yes. Yun ang mga yung tinatakot ka Oo. ng parents mo dati, diba? Yung mga ganong urban legend, pag pumunta kayo doon, merong ganito, merong ganon, wag na kayong sisilip sa bintana dahil ganon, diba? Pero ngayon nakaiba na. Kung before may mga ganong storytelling, I don't know ngayon kung meron pa rin tayong mga parents na who does, storytelling and fairy tales. Pero most of the young parents ngayon, gadget na ibibigay sa mga bata. That's correct. Diba? So, manood ka dyan ng Cartoon Network or anumang YouTube channel, no? Na kung saan yung mga bata talagang nakahawak na sa cellphone. Yeah, no. As young as 2 years old, 'di ba? So, ano kaya magiging effect niyan, 'di ba, sa mga bata? Don't worry, guys. This is 61 episode program. Dito po sa 106.1 Star Radio FM at isa-isa po yan tinatalakay natin. For today's episode, this is our first episode, no? Para sa episode natin ngayon, medyo nagtatagalog na tayo, Papa JR, diba? Kailangan masanay na tayo nito. Yun nga lang, humingi tayo ng pasensya sa lahat natin mga viewers kasi hindi naman tayo ganun ka-masters or kasanay sa Tagalog. Pero yung best friend mong lawyer doon sa sa Saan? impeachment court, diba nag-waray sila? Oo. Nakita kong pinicture mo yan sa nga. sa Star Radio. Si Attorney Sabay Ligutan. ka. Sino yan? Si Attorney? Ligutan yan. Si Attorney Ligutan. diba? Magpapadayon kita. Oo. Mga kasangkayan. Pero kami kasi for this program, we want to reach ng wider audience. So, pagpasensyahan nyo po as we go along, medyo makakapagtagalog na kami nang hindi na mabaluktot. Yes. Diba? But anyway, going back to the parenting issues, ito po ang first episode. So we have, meron kaming mga ipinila na mga topics
for this program, Chat Balogan, Conversations That Connects, a Yes. radio and podcast talk show, kung saan pag-usapan po natin ang mga parenting styles, tapos yung mga response naman dito ng mga bata. Ano ba sa kanila? Ano ba talaga sa kanila ngayon? Itong ganitong panahon. Kasi, alam mo, Papa JR, pagkausap mo yung mga parents, no, yung mga nanay, most especially, ito yung mga reklamo nila. Parang, they have this, parang mas hindi sila nakakapag-instill ng disiplina sa mga bata ngayon. Parang feeling nila merong mga factors na nakaka-affect sa pagdidisiplina ng mga anak nila now, no? Yung mga ngayong parents na to. Saan ang hugot nito? Saan galing ito? Bakit ganito na ngayon, 'di ba? Ang style ng parenting sa mga bata. Or ito ba ay mas effective para sa disiplinadong pamilya or para sa successful na mga pamilya? Again, we're not saying na perfect families, no, but this kind of family nga na meron talagang komunikasyon, ramdam yung pagmamahal, ramdam yung obligasyon, responsibilidad at disiplina ng mga pamilya. Yes. Yun, alam mo, malaking hamon talaga, no, Miss May, no, at mga kababayan natin, yung nangyayaring pagbabago ng ating society because of the technology. Pero atin din baga tanggapin yung malaking effect nito, kumbaga advantage talaga. Malaking bagay, mas mabilis, mga 'di ba? Malaking ano siya, kumbaga para sa in terms of businesses, mga communication, kasi hindi tulad noon pag nasa abroad yung pamilya mo, ang tagal bago mo makausap. So dahil sa technology, right away, agad-agad yung gusto mo makausap, tawag agad, di ba? Pwedeng ganon. Pero yun nga lang, tulad po ng sinabi natin, pagdating naman sa pagdidisiplina, yun, paano mo sila bigyan ng magandang mga advices para hindi mapariwara, malaking challenge talaga yan sa mga magulang. So, pero siyempre, as parent, responsible po talaga natin na magbigay ng oras para kahit saan man sila ma-expose, kasi hindi mo na talaga ma-stop yan. Andyan na yung technology, worldwide yan. So, importante pa rin, araw-araw hanggat may panahon ka or kahit nasa ibang bansa ka, tawagan mo pa rin yung mga anak mo. O, anak, kumustahin mo pa rin. Andyan pa rin yung pagdidisiplina. Mga reminders ba na hindi sila gumawa ng mga hindi tamang mga bagay-bagay. Yun lang ang importante atin para sa akin. Oo. Kasi diba, surrounded na talaga tayo ng technology. Sabi mo nga, with the technology, pinaliit niya yung mundo. Yes. Parang kahit nasa US ka, kahit ngayong mga oras na to, gabi sa US or madaling araw ngayon, you can contact them, diba? Parang ang laki na ng information na just a click, diba? Isang click mo lang, makukuha mo na yung mga impormasyon na hindi ito na screen or hindi ito, anong bang screen? Yung hindi siya na si sensor ng mga parents. Although yung mga cellphones, no, yung access nila sa information, whether it is a positive or negative na mga informations, talagang na-access na ng mga bata ngayon. And it actually influences their life, no? Kaya nga, may mga nagsasabi na technology has its positive impact, but as well as negative impact sa mga bata ngayon. But as well as sa mga parents, actually, Papa JR, para sa akin, lahat yata. Diba? Parang lahat yata is affected with the kind of technology na meron tayo. In fact, may mga bata rin na sila na nang sumasaway sa mga lola nila because their lolos, ano na rin, diba? Nasa FB na rin araw-araw, parang nakaupo na lang maghapon because they are, nasa Facebook nila and nasa Messenger nila and lahat na yung technology talaga nasa kanila. But sabi ko nga, it has a positive impact as well as negative impact. So, ito yung mga challenges na meron ang ating mga pamilya ngayon. It's more or less a modern realities, digital distractions, no? I-plus pa natin dyan ang mga problema natin economically. Kasi alam mo, Papa JR, ang mga family ngayon, hindi na sila talaga nakaka-afford ng isa lang ang nagtatrabaho. Like, di ba before, ang nanay ang nag-aalaga sa pamilya, siya yung nag-aayos ng bahay and all, while the father naman is doing the job, di ba, para may income ang kanilang pamilya. Ngayon, hindi na eh. Women, because of, kakulangan ng budget, women tries to really find jobs, no? Para meron silang i-sustain sa kanilang family.
So, ngayon, yung parenting, saan siya napupunta? Ayun na nga. Diba? Sa mga yaya. So, you employ yaya or sa relatives or kung sino yung maiiwan doon sa bahay. So, yung mga ganong aspeto, nako, nakaka-excite, no? Pag-uusapan po natin dito sa ating programa, Chat Balogan, Conversations.connect. Yes, and alam mo, ako I'm so honor and happy na napabilang din mo sa programa ng Chat Balogan, Miss May, no? Ate May, dahil siyempre, kahit pa paano magkakaroon tayo ng mas malawak na usapin nakasentro sa pamilya, sa paghubog ng kabataan, di ba, na ano ang dapat nilang gawin, dapat ba silang umiwas sa mga, siyempre definitely dapat umiwas talaga sa mga masamang epekto ng environment or impluwensya ng environment, mga bad influences. So yun lang talaga, no? Kasi siyempre pag pinili mo yun, kasi always naman meron kang choices, di ba, bad or good, di ba? Yes. So doon ka sa magandang impluwensya para hindi ka mapariwara. Ayun, yun lang yung gusto ko ring maidagdag. Alright, tama po yan. At kayo po na nakikinig sa amin ngayon, nasaan man po kayo sa mundong ito, di ba? Kasi alam natin na sa communications din ngayon, wala na siyang borders, di ba? Talagang napapakinggan tayo kahit sa kabilang mundo, di ba? Ay, kabilang mundo. No? Sa kabilang nations or sa ibang bansa, napapakinggan tayo. We encourage you to, comment down below dito po sa aming program kung anong gusto nyong pag-usapan natin. At share po kayo. We will open our communications to all of you to share the kind of parenting and the kind of child rearing o pagpapalaki ng ating mga anak. At saka sa mga bata rin, di ba? If you have any idea as to how we are going to go with the programs, very welcome din po ang inyong mga ideas sa programang ito. Yes. So, yun, marami pa mga topics na ating halongkatin dito, no? Yes. Yun na, yung about discipline, paano disiplina. Tapos, siguro, darating yung araw, at Miss May at mga kababayan, baka pag-usapan natin yung mga, kung ibalik yung mga dati, yung mga strict ang parents ko, kung yung ba, epektibo na pagdidisiplina, na klaseng pagdidisiplina, or dapat lang malumanay, dapat hindi stricto. Yung mga ganon mga usapin, siguro isa yan sa mga pag-uusapan natin dito sa podcast na to, sa radio program ng Chat Balogan. And don't worry, first episode pa lang po ito. Yes, so marami pa po tayong nakapila ng mga topics, 'di ba, sa programang ito. So watch out for us dito po sa Star Radio 106.1 sa FM at saka sa Star Radio Cat Balogan FB page and of course sa podcast natin. Yes po, and my name is Papa JR, and again, Ate May, nagpapasalamat ako dahil isinama mo ako sa programang ito na kung saan ay nakasentro sa pamilya. Thank you so much, Papa JR. Diba? Kasi sikat talaga yung Papa JR sa Papa JR. I don't know kung mag-change siya ng kanyang name, pero mas comfortable kaming tawagan siya as Papa JR. So guys, this is Chat Balogan, Conversations.connect. Kana, istoryahan taan pagpakaupay hiton aton pamilya. Our first episode, and we hope na makakasama pa rin namin kayo sa mga next episodes ng programang ito. Yes. Thank you for today, Papa JR. Thank you Miss Mai. everyone. Bye. Thank you po sa lahat. Ito na ang pinakabago nating programa sa Star Radio Cat Balogan at Podcast. Chat Balogan, Conversations That Connect. Programang pag-uusapan ang pinakamalapit sa ating puso, ang ating pamilya. Chat Balogan, Conversations That Connect. Usapan ng mga nanay, tatay, mga anak at ng ating komunidad. Chat Balogan, Conversations That Connect. Chat Balogan ka na. Istoryahan ta ang pagpakaupay ang atong pamilya. Hatid sa atin ng City Government of Cat Balogan sa pamamagitan ng Local Council for the Protection of Children.